Magandang araw mga boss, welcome back ulit sa ating Facebook page at YouTube channel. Sa bidyong ito, meron tayong bisita na Honor Type Jeep. Itong unit na to is sariwang-sariwa pa mga bossing. Kalalabas lang din sa Talyar na pinanggalingan sa Lipa, Batangas mga boss. And ipapakita ko sa inyo yung mga papalitan at yung mga gagawin natin dito sa unit na to. Katulad na lamang nito mga boss, ayan yung tubo na yan, tanggal na sa welding. And siguro naman may idea na kayo kung kanino galing tong unit na to. Pakikita ko sa inyo kung saan galing. Ayan po mga boss. And halos lahat ng mga trabahuin natin dito is ipapakita ko sa inyo mga boss. Katulad na lang nitong trapal mga bossing. Papalitan natin lahat yan mga boss, itong trapal. And itong tubo mga bossing, kung makikita ninyo mga boss, parang pinagpraktisan yung mga welding mga boss, parang hindi manggagawa ng owner. And dito naman mga boss sa interior, lalagyan natin ng dashboard, aalisin na natin yung mga gauge na yan. Ililipat na natin siya dyan sa pinaglalagyan ng head unit. Then yung console box, gagawa natin ng stainless mga boss. And then yan yung manibela, papalitan natin siya ng EPS or electronic power steering. And ito yung tubo mga boss, yan, re-repair natin yan. And ito mga boss, yung ceiling niya, papalitan din po natin, imomodelo na natin. And itong upuan, papalitan. Yung seatbelt, papalitan mga boss. Ayan, yung seatbelt mga boss, hindi na nagana. Hindi na nabalik, pero ikinabit pa rin. Siguro ayan yung dati, binalik lang nila. And then yung sounds mga boss, papalitan natin ng isang ampli. Then papalitan lang ng baffles mga boss. Then ito, ang pinakamalupit dito mga bossing. Itong unit na to, binuo na ng basta-basta. Ayan o, nilagyan po siya ng bracket. Then yung bracket, imbis na nakatornilyo, ayan mga bossing, kung makikita nyo, naka-welding na, ayan o. Dapat po yan may mga tornilyo para if ever na kakalasin mga boss, syempre, maganda tingnan and hindi naka-fix mga boss. And itong unit na to mga bossing, palilitawin natin yung stainless. Ititira lang natin dito yung siding niya mga boss, yung kulay ng siding. And babaguhin natin yung tindig, papalitan ng molye. Tapos itong pinto, papalitan rin yan. Ayan, lumang modelo. Ginawa yung unit, pinaganda, hindi pa minodelo mga bossing. Ayan o. Katulad nung lock ng pinto, ayan yung fender. Talagang maraming hindi naka-align sa unit na to mga bossing. And papakita ko nga pala sa inyo to. Bali, ito yung unit na to, pinakita sa atin ng may-ari. Bali, ito po pala yung itsura ng owner bago ilabas or ibigay sa kanila yung unit. Bali, yung istorya nito, dating owner na po nila and pinagawa nilang Tamiya. And then, nung nagsawa si boss na sa Tamiya, ibinalik yung dating kaha or yung lumang kaha mga boss. Kaya ganyan yung naging itsura niya mga boss. And ipapakita ko din sa inyo mga boss, yung dating kaha niya. Tignan nyo na lang po maigi yung plate number mga boss. Tandaan nyo po. Ito po mga bossing, pakikita ko din sa inyo. Yung kanyang mismong dating kaha mga boss. Ayan o. DSB 660 po. Bali, ito po pala yung dating unit niya mga bossing. Siguro naman alam nyo na kung saan yung pinanggalingan or yung pinaggawa ng unit na to mga boss. And pinakita nila sa atin yung dating owner nila. Oo nga't maganda, pero yung trabaho naman daw talaga namang nakakadismaya. Bali, ayan po yung unit na yan, yung lumang owner, ginawa nilang souvenir and pinabalik nila sa dati. And nung binalik sa dati, siguro minadali ng ayusin at ayan, naging ganyan yung trabaho dito sa unit na to mga bossing. Bali, ang unang-unang gagawin pala mga boss is tatanggalin muna tong trapal. Kasi tong trapal mga bossing, kapag daw umulan, nai-stack yung tubig sa gitna mga boss. Ayan, and yung mga tubo mga bossing, ayusin natin yan. Ayan o, yung mga welding na yan. Ayan po, tsaka yung shafting na yan, tatanggalin natin yan, ipapantay natin yan mga boss. Ayan, talagang papaganday natin itong unit na to mga boss para yung may-ari makita yung tinrabaho sa owner niya mga boss. Ayan po, bali tinatanggal na ni Etoy upholstery yung kanyang bubong. And ayan, natanggal na nga mga bossing. And lumantad na kung gaano ka pulido yung gawa nito mga boss. Ayan o, kung makikita nyo yung tubo, parang pinagpraktisan lang mga boss. Ayan yung sinasabi ng may-ari, dyan siya na dismaya kasi nga yung tubo daw talagang baku-baku yung welding. And syempre nagbabayad naman daw ng maayos. And ganun yung trabaho. Then dito naman sa under chassis mga boss, ayan, pinalitan ng molye yung likuran. Kasi nga kung mapapansin nyo tong unit na to, nakatingala yung tindig niya mga boss. And ayan yung mismong body bracket na naka-welding mga boss, papalitan natin, lalagyan natin to ng body bolt.
Ipapakita lang natin sa kanila kung paano talaga yung tamang proseso ng trabaho sa pagbubuo. Bali yan, yung mga yan, yung tinuturo ko, lalagyan ng stainless yan, papalitan ng stainless. And itong goma ng grill, papalitan natin yan. Then yung bumper papalitan, yung hood papalitan, yung fender papalitan. Ayan, ayaw na kasi nung may-ari na kutkutin yung pintura, gawa ng pag kinutkot is puro gas-gas mga boss. Ayan, yung mags lang makikilala nyo dito mga boss kapag natapos to i-repair. Tsaka yung itsura syempre, tsaka yung plaka. And ayan mga boss, napalitan na po pala siya ng running board or flaring mga boss. Ayan o, paikot. Kakatapos lang. And yung bumper, baklas na and nagawa na ng racing filter. Then yung susunod po pala dito is magbabakbak na ng pintura. Ayan, kung makikita ninyo talaga namang inayos natin lahat. Babaguhin natin lahat mga boss para syempre masiyahan yung may-ari. Ginagastusan niya kasi yung sasakyan tapos hindi niya naman nakikita na gumaganda. Natanggalan na natin siya ng pintura sa bumper. Then yung sa grill yung susunod. Hindi pa po tayo tapos sa bumper. Ayan, meron pa tayong mga konting tinatanggal. Then sunod sa grill naman. Then pag sunod sa grill, yung cowl niya naman din, tatanggalin natin yung windshield para matanggal yung pintura, para malinis yung pagkakatrabaho natin mga boss. Bali, ayan, nakakabit na yung mga running board, yung flaring niya, yung pinto wala pa siyang lock. And naka-forma pa siya. Then nakagawa na rin ng dashboard na stainless. Kompleto na yan. Nabaklas na rin yung manibela, yun yung EPS na gagamitin natin. Ayun. Yan. Baklas na yung manibela, halos kalas-kalas na siya. Ayan po. Then pagkatapos natin dito, diretso na to sa bapingan. Then pagtapos ng bapping, diretso naman siya sa upholstery shop. Then wiring. And then pakiramdaman natin kung ano yung mga dapat na baguhin. Then ayun, abang-abang lang kayo sa mga susunod na magbabago dito sa unit na to mga boss. Ayan. And ito mga boss, next update naman, nai-align na yung roll bar niya mga boss. Ayan o, kung makikita ninyo, malinis na, medyo gumanda-ganda na ng konti. Welding lang din po yung gamit natin dito mga bossing ha. Hindi po tayo naka-TIG weld. Pero yung sa dati mga boss, gumanda na. Ayan o, dinuktungan po ng TIG to 2 inch kasi medyo mababa yung tubo sa likod mga boss. Kumbaga nakatungo yung likuran mga boss. Ayan, dinuktungan ng TIG to 2 inch mga boss para talagang maganda mga boss yung forma niya. Then ito po pala yung body bolt na ikakabit dito sa unit na to. Ayan o, kakabitan po siya natin ng 6 na body bolt sa flooring. Then sa ilalim po is maglalagay pa tayo yung nakatagong body bolt mga boss. Bali 6 po yung nakalitaw na yan. Ayan yung pinapakita ko sa inyo. Ayan, may sombrero po yung pinaka-tornilyo niya mga bossing. Konti na lang mga boss, matatapos na tong unit na to. Babapingin na lang natin. Ang kulang na lang natin mga boss is dito sa part na to, magbabakbak tayo ng masilya tsaka ng pintura. Dahil sobrang kapal ng masilya mga bossing, kinakailangan nating tiyagain na bakbakin yung mga dating pintura tsaka yung makapal na masilya mga boss. Ayan, yung makikita ninyo talagang ilang patong ng pintura yung nakasalpak dito sa unit na to mga boss. Pero kahit na ganon mga boss, kayang-kayang tiyagain ng ating mga nagkukutkut yan. Then ayan, okay naman yung yero, walang tama. Yung pinakatama niya lang yan, yung dating butas ng lagay ng reserva, yan po. Pero all good naman, wala po siyang mga gas-gas or kahit na anong pimple or yung mismong lubog-lubog ganun. Wala po siyang tama. Sa ngayon hindi pa natin nakukumpleto matanggal yung pintura. Ayan o. Okay na mga boss, natanggal na lahat ng mga pintura sa kanyang likod. Then yung mga lining niya, ayan o. Ayan po yung mga babapingin dyan. Then ito is ready na sa bapingan. Sa next video, papasyalan natin to sa bapingan. Titignan natin kung ano na yung mga nababaping. Bali, dadalhin na po natin siya sa bapingan mga boss. Bali, ayan nga mga bossing, umagang-umaga, nandito tayo ngayon sa bapingan. Ayan si Willie, yung magbabaping. Ayan po yung legendaring magbabaping dito sa Imus. Ayan, yung tropang yan. Shoutout po sa inyo. And ayan, yung may-ari, si Boss Joey. Ayan kung gusto nyo magpabaping mga boss, ayan, ipipin ko dito sa screen yung contact number nila. Tumawag lang kayo, ipa-estimate nyo yung owner nyo. Ayan, bali, eto nga mga bossing, pagdating nung hapon, napakabilis magtrabaho. Talaga namang pinapaspasan tong unit na to para, syempre,
makuha din natin agad. And ayan kung makikita ninyo, talagang yung pintura, inalis natin lahat dito sa cowl mga boss. And may mga natitira pang konting bapping soap, ayan yung mga itim. And dito na yung mga accessories mga boss, yung pinto, yung grill, ayan yung grill hindi pa nababapping. Ito yung fender, babaklasin pa yan, babapingin pa yung loob niyan. And ayan, yung cowl talagang napakakinis mga boss. Then ayan yung running board tapos nang bapingin. And yung roll bar hindi pa pala tapos bapingin mga boss. Ito yung kabilang fender niya, ayan Ayan, kitang-kita na yung improvement sa unit na to mga bossing. Ayan. And ito mga boss, fast forward, tapos na siyang bapingin. Papakita ko sa inyo, ayan, nakompleto na yung bumper niya, yung grill, yung mga ilaw na ikabit na natin. And pinalitan po pala natin siya ng windshield frame, yung mismong yero mga boss, kasi puro butas yung yero mga bossing na may pintura. Ayan, then nilagyan din natin siya ng tornilyo. Ayan, kinakabitan ng tornilyo yan mga boss. Kasi yung lumang windshield mga boss, wala nang tornilyo yung ibaba, wala pang tornilyo yung ilalim mga boss. Then dito naman tayo sa loob, nakakabit na yung console box niya. Ayan dampogi mga boss. Ayan yung kanyang mismong dashboard. Ayan naman yung sa gauge niya mga boss. Ayan, kinukumpleto na. And ito, antayin niyo yung susunod na kabanata mga bossing. Sana makita to nung dating gumawa. Talaga palang makikita nila to mga boss, kasi dadalhin daw to nung may-ari sa mismong pinaggawan niya dati. Ayan. And syempre sana hindi mapahiya yung mga ginawa natin. Ayan kung talagang nasikmura nila yung mga ginawa nila dito sa unit na to. And syempre pagdating nila sa kanila, may kopyahan na sila mga boss ng mga kinabit natin dito. Ayan, meron na silang pattern na mapagkukunan ng idea. And ayan, yung mga switch na yan, gagamitin pa rin natin yan para meron namang mapakinabangan. And ayan mga boss, kukumpletuhin na lang to. Ang susunod naman dito mga bossing, wiring. Bali general wiring to mga bossing. And pagtapos ng wiring, pintura ng makina na yung kasunod nito mga boss. And ito mga boss, pinipinturahan na po natin yung makina. Ayan, medyo fast forward lang ng onte para mabilis. Then ito, yung mga wiring niya mga bossing. Ayan, naalisin pa po yan kasi nga wawiringan to. Then ayan, kinalas-kalas natin, tinakpan natin yung karburador. And then yung valve cover, tinatanggalan natin ng pintura gamit ng strip sole. Ayan, binaklas din pa rin natin yung radiator. And dilagyan natin siya ng pan para sa radiator. And then ayan, mga boss, fast forward ulit, napinturahan na natin lahat, nabapping na yung ibabaw ng radiator. Ayan, nakumpunin na yung wiring. And ang isa na lang kulang is yung kanyang hydrovac mga boss. And kung makikita nyo yung carburetor mga boss, binalik natin sa original yung carburetor nya. And ayan mga bossing, okay na. Tapos ang kinakalas dito is yung kanyang hydrovac mga boss. Ayun po, nakatanggal na yung 4 na tornilyo. And ayan, fast forward ulit mga boss. Eto na, ready na siya sa bubungan or sa upholsteryhan mga bossing. Talagang lumiliwanag na yung dating madilim na unit. Ayan, unti-unti na natin nakikita yung pagganda niya. And pinalitan rin pala natin siya ng wiper arm. And ayan po, kung makikita ninyo, talaga namang medyo napapaganda na natin. At sana matuwa yung may-ari. And ayan, kung mapapansin ninyo, binalutan natin ng stainless yung tie rod bar niya mga bossing. And ayan, pasok naman tayo sa makina. Ito po yung kinalabasan ng engine bay niya. Pinalitan na rin natin ng battery holder. And ayan yung daluyan ng mismong harness. Ayan yung fuse box mga boss, kompleto yan. Wala na kayong iintindihan kapag may nagloko man, madaling hanapin yung fuse. And dilagyan pala natin ng tukod at re-rebapin pa yan. And kung makikita ninyo, merong pang mga part na bagong welding. Ayan, katulad ng cover ng toolbox. And ito, napalitan na rin natin ng hydrovac. Ayan po yung engine bay niya. Good na good mga boss. Talaga namang pwedeng ilaban kahit sa pakinisan mga boss. Ayan po. Bali, ang kulang na lang yung air cleaner niya at saka yung bapping ng mga bagong welding na stainless na nilagay natin mga boss. And then, kung makikita ninyo yung pan, napakakinis. Bali, yung busina niya mga boss dati, ayun na rin po yung ginamit natin. And pinalitan rin pala natin siya ng fuel filter mga boss dahil bagong palit yung tangke nito. Ayan po. Then ito, binalik natin sa original yung mismong radiator niya. Dati kasi may nakatulay yan dyan na stainless sa ilalim mga boss para maganda yung circulation ng radiator at hindi nagiinit ang makina mga boss. Ayan po. Then ayan, ang kulang pa dyan is yung tornilyo nya. Ayan po. Bali, konti na lang mga boss, dadalhin na natin to sa upholstery shop mga boss. Kay Etoy naman. Ayan po, kung makikita nyo yung baffles, ayan,
And ito naman yung tubo mga boss. Ganyan na mga tubo mga boss. Sarado lahat ng kantuhan. Hindi yung parang pinagpraktisan. Ayan po. Ayan yung side view niya. Talaga namang gumaganda na ng paunti-unti itong unit na to mga bossing. Ayan, ready na siya kay Etoy Upholstery Shop. Pagkatapos nun, papakabit na natin yung sound setup niya mga boss, or yung sound system. Bali, dinagdagan pala din to ng ampli, tsaka yung mga pamboses pinalitan. Ayan yung view mga boss. Lalong maganda to kapag natrapalan na. Ayan. Then, yung manibela pala nito mga bossing, pinalitan natin ng EPS or Electronic Power Steering. And fast forward mga boss, andito na tayo kay Etoy. Hindi na natin na-videohan kung paano natin siya dinala kasi wala tayong taga-video. Tayo lang mag-isa ang nagbibideo nito mga bossing. And ito yung gagamitin na ceiling dyan mga boss. And ayan yung kahoy na pamakuan nila mga boss. And ito mga boss, pasensya na kayo kung mahaba tong video kasi full vlog restoration nga to mga bossing. Pinag-isa ko na lang kasi mahaba yung video. Ayan, kitang-kita nyo kung paano gumanda. And kung gusto nyo nga pala magpagawa ng trapal mga boss, kontakin nyo lang yan. Si Kuya Etoy. Ayan yung contact number nyo sa screen. Tawagan nyo na lang po. And ito mga boss, fast forward tayo. Pagkatapos ng 2.5 araw doon sa bubungan, naiuwi na natin siya dito sa garahe mga boss. And ang next na natin na gagawin is magse-set up na tayo mga boss ng sounds. Ayan po. And ito na nga mga bossing. Sinisimulan na yung kanyang sound system. Ayan, halos lahat po ng pyesa ay pinalitan. Bali, ang nagsa-sounds is, ayan, yung katropa natin mga boss. Bali, siya din yung lagi natin kasama kapag nagdi-deliver. Siya po yung nahawak ng sounds dito kapag nagpapaset up kami mga bossing. Ayan po. Bali, kinakabit niya na lahat. Ayan, and fast forward, nakabit niya na lahat mga boss. Ayan, pinalitan po ito ng ampli, isang ampli, then ayan, yung mga pamboses pinalitan po mga boss. Then yung wiring kit pinalitan na rin lahat. Halos lahat mga bossing ng pinalitan dito is yung talagang kinabit natin ay yung magagandang klase na para hindi na magdoble trabaho. And sobrang laki na nang naubos ng may-ari dito mga bossing. Kasi nga halos lahat ng pinagawa nila nung una pinalitan natin. Ayan, konti lang yung mga napakinabangan katulad niyang capacitor na yan. Then yung isang ampli, then yung subwoofer. And yung bullet tweeter, yun lang yung mga naiwan, tsaka yung head unit. Then the rest, pinalitan na natin lahat, pati yung box niya mga bossing. Kasi yung unang box na nakakabit dito is tunog lata. Nangyari lang sa forma, pero yung tunog, malakas pa yung di-bluetooth na speaker namin dito sa talyer mga boss. And ito mga boss, almost done na yung kanyang sound system. Ang susunod naman mga bossing, itong siding niya, pare-retouch natin. Ayan kung makikita ninyo. Maganda yung araw ngayon at ayan, na-primeran na yung magkabilang siding mga boss. And pagkatapos nga pala nito mga bossing, pare-revap na natin yung mga stainless kasi syempre tinamaan ng mga anggi ng pintura yan. And itong side mirror, pinapinturahan din natin ng kulay silver mga boss. Ayan po. Bali, ang next nga dyan is yung revap na ng mga stainless nya para mawala yung mga patche-patche or yung mga anggi ng pintura na tumama dito sa stainless mga bossing, yung mga tumalsik na pintura. Ayan po. Bali, fast forward natin mga bossing, i-revap na to. Bali, pinipinish na po pala lahat ng mga pinix natin katulad ng mga pinag-ispatan ng welding. Ayan. Tinalupan muna yan, then ayan, kinikintab na. Ayan po. And ayan nga mga bossing, pagtapos niyang maribap, ayan, bibidyo na natin siya para i-full review kung ano-ano yung mga pinalitan at mga ginawa natin dito sa unit na to mga bossing. Simulan natin dito sa bumper. Ayan pa rin naman po yung dati, nilagyan lang natin ng bagong ilaw tsaka yung bagong bull bar sa ilalim, then yung plate holder.
And pinutulan po natin siya ng 2 inch para hindi ganun kahaba mga boss. Then sa headlight mga boss, pinalitan natin siya ng Boss na headlight. Ayan po kung makikita ninyo. LED na po yan and may kasama na ring signal light. Then ayan yung kanyang tie rod bar, binalutan natin ng stainless. Ayan, yung double bar na yan. Ayan po. Then, niretouch natin yung pintura sa harap na kulay black. And then, ayan, yung busina niya mga boss, ayan pa rin yung kinabit natin. Pininturahan lang natin ng panibago mga boss. And lipat naman tayo sa engine bay. Ang makina po pala nito is Toyota 3AU 5-speed manual transmission. Ayan, bagong wiring, general wiring mga boss. Ayan yung kanyang air filter. And yung mga bracket po ng radiator, tsaka yung bracket ng fan. Then yung pinaglalagyan ng battery mga boss, pinalitan ng stainless. Then ito yung tukod niya na stainless mga boss kung makikita ninyo. Ayan yung engine bay niya. Ayan po yung hydrovac mga boss, pinalitan din natin yan. And kung makikita ninyo, yung tubo na yan mga boss, dyan natin pinadaan yung pinaka-harness ng wiring. And pinalitan na rin natin yung polo ng baterya kung makikita ninyo. And ayan, yung hindi lang natin na stainless is yung headlight housing mga boss. Then ito naman yung fuse box mga boss, kompletong kompleto yan. Ayan, may main fuse din po yan mga bossing, kaya talagang hindi to mag-short man na puputok muna yung main fuse mga boss bago nila masunog yung mismong harness ng wiring na to. And kinabitan na rin pala natin to mga bossing ng hood damper or yung hood stick niya na may shock mga boss. And kapag binaba nyo, kusa na siyang aangat. And lipat naman tayo dito sa labas mga boss pagtapos ng engine bay. Bali, ayan po yung windshield frame mga boss. Pinalitan din po natin and yung wiper arm para sakop na sakop lahat. Yung salamin mga bossing. Ayan po kung makikita ninyo sobrang linis na. And dito naman mga bossing, pinalitan natin yung kanyang running board or yung flaring mga boss. Dati siyang tubo. Ayan, ginawa natin siyang stainless. Ayan po talaga yung bagay dyan mga boss. And ito yung kanyang side mirror na retractable. Ayan po. Then yung mismong bubong, ayan, pinalitan natin yan. Meron lang mga alikabok dahil bagong rebap nga mga boss. And ito naman yung interior mga boss, sobrang ganda. Ayan po, kung makikita ninyo yung ceiling, talagang kakaiba mga bossing. Ayan, napakaganda na niyan tingnan. Ayan, and ito naman yung kanyang seatbelt mga boss, pinalitan na rin natin. Yung bangko, pinalitan din natin. Itong pinto, pinalitan din natin. Ayan, napakaganda ng cover. And ayan, naka-EPS po yan mga boss or electric power steering. Then ayan yung mga switch, ayan yung ginamit natin. Nilagyan lang natin ng switch ng retractable na side mirror. Ayan kung makikita ninyo mga bossing. Talaga namang napakaganda niya. And may sarili po pala tong switch mga boss. Ayan yung pinipindot natin. Then pag sinusi mo, kusa siyang bubukas. And ayan, may nakikita kayong mga ilaw mga boss. Kasama po siya sa signal light and sa hazard mga boss. Ayan, pipindutin ulit natin yung switch. Ito naman yung kabilang side mga boss. Ayan, kusa po siyang nagalaw. Ayan, pumapaling po yan mga bossing kapag ino-off nyo yung susi mga boss. Ayan, sobrang ganda ng loob mga boss. Then ayan yung kahoy niya na manibela. Ang ganda ng manibela nito mga bossing. Original na, hindi ko alam kung Italy or Japan. Ayan, then yung mga gauge nilipat natin dito mga boss. Ayan kung makikita ninyo, ayan, may mga ilaw po yan. Pinagana natin lahat. Pati yung speedometer gauge mga boss, pinagana natin. And ito, yung isang maganda dito mga bossing, yung kanyang stereo. Nilagyan natin ng susi or ng lock. Ang ginamit pala dito na head unit mga boss, yung dati pa rin Nakamichi na 7 inches. Then ayan, naglagay tayo ng parametric. Ayan, para natitimpla yung sounds mga boss. And ayan, kabit lang natin yung susi. And ayan yung kanyang shift boot. Ayan yung console box na stainless mga boss. Ayan, nakatornilyo po yan. Then dito naman mga boss, nilagyan din po natin ng susi yan para kung may mga mahalagang gamit katulad ng rehistro, pwede nyo po dyan itago mga boss. And ayan yung kanyang handbrake. And ito nga po pala mga bossing yung kanyang buong interior. Napakalayo na nung pinagkaiba simula nung ginawa natin ng una and itong ngayong natapos na. And kung makikita ninyo mga boss, napakaganda ng kinabit na bangko dito. Bali, Japan Surplus lang po yung bangko na yan pero sobrang ganda, bumagay sa forma ng owner yung dating ng bangko mga boss. Ayan, then lipat naman tayo dito sa likod mga bossing. And ito po pala yung likod niya. Bali, kung makikita ninyo mga boss, yung flooring po, hindi na natin repaint dahil maayos pa naman yung pintura. Yan kung makikita ninyo. Synthetic paint po yung ginamit. And then, yung back sa likod mga boss, kung makikita ninyo, tinerno natin sa kulay ng ceiling. Bali, ayan po yung ginamit na amplifier. Parehas po silang category 7 mga bossing. Pang sub tsaka pang bosses or mid-range. Ayan po. Then, dito naman tayo sa kanyang under chassis. Ayan.
Nilagyan natin ng stainless yung pinakatambol. Then yung tangke, pinalitan din natin ng mas malaki. Ginawa natin 50 liters. And then yung molye niya, pinalitan din natin mga bossing para makuha natin yung tindig na hinahanap natin mga boss. Ayan po. Bali, ayun yung pamboses niya. Dinagdagan natin ng tig-isa din. Yung bullet tweeter, yun pa rin po yung ginamit natin. Sa likod naman tayo mga boss. Wala naman tayong binago sa likod. Yung taillight, yung pa rin yung ginamit natin. Pinalabas lang natin yung stainless mga boss. Tinanggal natin yung pintura. Ayan po. Bali, ito naman yung kabilang side mga bossing. Kitang-kita nyo naman kung gaano kalaki yung pinagbago simula nung ginawa natin tong unit na to. Ayan, sobrang aliwalas, sobrang kinis. Malinis siyang tingnan mga bossing. Nakita nyo naman kung paano natin tinrabaho lahat. Pinakita natin sa inyo yung bawat ginawa dito sa unit mga bossing. And ang masasabi ko lang mga bossing, sa mga ibang manggagawa ng owner type Jeep, pilitin nyo po na mapaganda yung unit at masisiyahan yung may-ari. Dahil hindi din po biro yung pera na pinakakawalan ng mga nagpapagawa ng owner type Jeep mga boss. And ang isa pang masasabi ko mga bossing sa dating gumawa nito, sisiguraduhin nyo munang malinis yung trabaho ng loob bago nyo ipakita yung panlabas para worth it yung bawat sentimo na ibinabayad sa inyo ng mga customer mga bossing. And ayun lamang po mga bossing. Sa mga gusto po magpagawa ng owner type Jeep, tumawag lang po kayo sa number na ipa-flash ko sa screen. And sa iba nyo pa pong katanungan, ipipin ko rin po yung Facebook page namin para madali nyo kaming makontak at makausap. And bago nga pala matapos ang video ito mga boss, nais ko po muna magpasalamat sa may-ari ng unit na to. Unang-una kay Boss Ramil sa tiwalang ibinigay niya sa atin para maibalik sa ganda yung unit niya, and kay Kuya Glenn. And sa mga tropang laging nanonood ng vlog natin dyan sa Cabuyao, Laguna, maraming salamat po sa inyong lahat. And sa mga nanonood po sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, maraming salamat din po sa inyong lahat. And bago nyo lisanin ng video ito, huwag nyo pong kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ilalabas namin tungkol sa owner type Jeep.